Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Minimalist office Christmas party ng isang all-male department, viral. Kakaibang twist sa larong Bring Me, pinatulan ng isang kalahok, nag-uwi ng 2,000 pisong papremyo. Estudyante umiyak nang makatanggap ng hollow blocks sa kanilang exchange gift. Lalaki walang kahirap-hirap na binuhat ang poste ng ilaw sa Malabon, viral. Magkakaibigang umorder sa drive-thru na isang sikat na fast food resto habang may sounds at microphone, kinaaliwan online. At German engineer kauna-unang wheelchair user na nakapunta sa space. Magandang araw! Nasang sulok man kayo ng Pilipinas o ng mundo, kami po ay bumabati ng maligayang Pasko. At ngayong Kapaskuhan, patuloy pa rin tayo sa paghahatid ng iba't ibang mga nagva-viral na kwento, mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama pa rin ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS. Trending and viral show nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pamasko man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong araw ng Pasko, kung pabonggahan lang din naman ng Christmas party ang pag-uusapan, pues walang pakirya ng isang all-male department na nagdaos ng kanilang party. Sa sobrang simple kasi ng setup, aakalaing swimming o inuman lamang ng barkada ang ganap. Kung papasa nga ba sa standards mo ang Christmas party na ito, balikan sa aking report. Taon-taon, mabusisi ang paghahanda ng mga kumpanya, barkada at pamilya pagdating sa magiging tema ng Christmas party. May color-coded, may naka-costume, at ang ilan, siksik, liglig at umaapaw pa sa pailaw at regalo. Pero kung tatanungin ng office mates ng TikTok user na si Marco Olivares, tila iba ata ang kanilang definisyon ng maximum effort. Sa viral video na ito, makikita ang kanilang all-male Christmas party na sa sobrang plain ng setup, aakalaing swimming o inuman lamang ang ganap. Tampok dito ang ilang pirasong plato, isang malaking bote ng soft drinks, icebox, at mga regalo na nakabuyang-yang sa isang foldable table na wala man lang saplot. Ang isa nga sa mga regalo, kinulang na ng pambalot, at parang nilapatan na lamang ng maliit na piraso ng wrappers sa ibabaw. Biro ni Marco, hindi na raw kailangan pa ng magarbong setup para rekta, inuman na lang daw. Babawi na lang daw sila sa kanilang company-wide Christmas party na for sure ay may tema na, may organizers pa. Ang mga netizen, nakisakay rin sa vibe ng kwalang party na anila, hindi na kinakailangan pa ng program at syempre, walang pictures. Hirit pa ng iba, tila wala man lang daw meeting na nangyari at nirekta na ang party para tapos na agad. At least daw sa ganitong party, wala nang sayaw na kailangan gawin, di gaya ng mga baguhang empleyado na ginagawang alay sa mga dance performance. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwentong pamasko, kung pagiging competitive lang din naman ng usapan, asahan ng mga Pilipino ang nangunguna riyan. Wala kasing pinapalampas sa mga Pinoy, lalo na kung ang palaro ay may papremyo.
Tulad na lamang ng eksena sa isang Christmas party na ito, kung saan may hindi pangkaraniwang item ang ipinabring me sa mga dumalo. Pero isa sa kanila ang nadalang hinihingi ng Game Master at tagumpay na naiuwi ang cash prize. Ano kaya ang ipinabring me sa kanila? Panoorin sa report ni Rose Babiera. Nagsimula sa isang biro na nauwi sa papremyo. Viral ngayon ang isang lalaki na pumatol sa tila difficult level ng Bring Me na laro sa isang Christmas party ng magkakaibigan sa Batangas City. Ang ipinapa-Bring Me kasi sa halagang 2,000 pesos, isang crew ng isang convenience store. Ayon sa uploader na si Neil Macala Mendoza, nagsimula lamang ito sa isang biro. Pero bilang isang Pinoy, isa sa mga kaibigan niya na competitive ang pumatol sa hamon. Sa viral video, makikita na nagkakagulo ang lahat habang paparating ang lalaki. Sakay sa kanyang motor ang crew na nakasuot pa ng uniforme. Tila nonchalant naman ang lalaki na para bang wala man lang bahid ng kahirapan niyang naipanalo ang round na iyon. Ang crew, natatawa na lamang sa sitwasyon na kanyang kinalagyan. Ang 2,000 premyo pinaghatian naman ng nanalo at ng crew. Ayon sa uploader, paldo raw ang dalawa, komento ng isang netizen. Masaya na, nakakatulong pa. Yan ang trip na mas nais nila. Para sa mga kumekwestiyon kung sino ang naiwan sa store, siniguro naman ang magkakaibigan na may iniwang kasama ang crew at sinabing saglit lang ito at hindi na nagtagal dahil ito ay naka-duty pa. Para sa DZRH-TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na kwentong pamasko, sa halip na matuwa ay hindi napigilang umiyak ng isang grade 7 student na ito dahil sa natanggap niyang regalo sa kanilang exchange gift. Nakatanggap kasi ito ng hollow blocks, imbes na totoong regalo na kanilang napag-usapan sa klase. Ang nanay ng bata, hindi napigilang i-post ang nangyari na labis nitong ikinagalit. Narito ang report ni Rovic Manuel. Ngayong kabi-kabila na naman ang Christmas parties, hindi na mawawala ang pagpapalitan ng mga regalo o ang exchange gifts. Parte na ito ng selebrasyon upang mas maging masaya ang Pasko ng pagbibigayan. Pero sa halip na maging masaya, hindi na napigilang umiyak ang isang grade 7 student na ito dahil sa kanyang natanggap na regalo sa Christmas party. Ang laman kasi ng kanyang natanggap na regalo, isang hollow blocks na may kasama pang blouse. Ayan o, iyak nang iyak. Sabi ka ba naman, ma'am, alam niyo ba kung anong laman ng gift niya? Ayan, ma'am, hollow blocks. Ang bigat niyan, ma'am. Sa isang viral video na ibinahagi mismo ng ina ng bata, makikita ang galit nito dahil sa ginawa sa kanyang anak. Buhat-buhat niya yan. Hanggang sa bahay. Ayan ang laman, ma'am. Ito, nakapasok. Dito ko yan nilagay. Kwento ng ina, excited pa ito umuwi sa kanilang bahay para buksan ng regalo. Laking pagtataka nga raw nito kung bakit pawis na pawis ang kanyang anak at kung bakit napakabigat ng bitbit nitong regalo mula sa kanilang paaralan hanggang sa makauwi sa kanilang bahay. Pero nang buksan, doon na hindi napigilang umiyak ng estudyante at magalit naman ang kanyang ina. Maraming netizens naman ang nagalit tulad ng kanyang ina dahil sa nangyari. Anila, hindi nakatutuwa ang ganitong prank lalo na sa mga tao na umaasa at pinapahalagahan ng mga araw tulad ng Christmas party. Sa kabila nito, sa isang update post ng kanyang ina, masaya na ang naturang bata dahil sa mga netizens na nagbigay at nagpadala ng maraming regalo para dito. Maraming salamat po sa nagbigay po nito. I appreciate ko po to. Maraming salamat po. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang kwento, walang kahirap-hirap na binuhat ng isang lalaking ito sa Malabon ang mabigat na poste ng ilaw. Ang ilang netizens tuloy hindi napigilang maihambing ito bilang participant ng Netflix series na Physical Asia. Ang tila pang out of this world na lakas ni Kuya, balikan sa report ni Millie Borja. Sena ang nakuhanan ng isang netizen sa Malabon. Sa video kasi na in-upload ng user na si @Lawrence J. Santos, makikita sa isang video ang lalaki na walang kahirap-hirap na binubuhat ang isang poste ng ilaw. Ang buong poste ng streetlight may nakakabit pang konkreto sa paanan nito.
Inilagay niya ito sa kanyang balikat at madaling idinala patungo sa isang malaking truck na ikinagulat at kinatuwa ng manonood. Maraming netizens ang nagbiro at humanga sa lakas ng uploader sa comment section. Isa sa mga komento ay na para bang masyado na siyang malakas para sa mundo ng mga tao. Pang physical age ata yan eh. At magiging urban legend ito. Sa kasalukuyan, umabot ang video sa 3.2 million views, 354,000 likes, at 17.9 thousand saves. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na kwento, sino nga naman ba ang pwedeng magsabi na ang saya na hatid ng paboritong fast food chain ng mga Pinoy ay para lamang sa mga bata? Yan ay dahil kahit ang mga matatanda ay kaya pa ring ipakita ang kanilang excitement sa tila comfort food ng karamihan na mayroon pang twist habang umu-order sa drive-thru. Kung paano nga ba ni-level up ang saya, panoorin sa report ni James Galangge. Ng tila level up na excitement na magkakaibigang ito habang umuorder sa drive-thru ng isa sa mga paboritong fast food restaurant ng mga Pinoy. Kung akala kasi ng marami na bata na lamang ang kayang masabik sa tuwing magtutungo dito, ay hindi rin magpapahuli ang mga grown-ups, lalo na kung ito nga naman ang kanilang kinalakihan. Sa video, gumamit pa ng mic ang magbabarkada with matching theme song ng naturang restaurant. Makikita rin sa TikTok video na naaliw din ng mga crew na masaya rin pinaglingkuran ang mga umano'y kuwelang customer. Samantala, kung napangiti ng mga ito ang mga crew, aliw na aliw rin ng mga netizen na anila wala talagang tatalo sa humor ng mga Pinoy. Kahit ang LRMC ang Light Rail Manila Transit Corp, ang mga operator ng mga thread sa LRT1 ay may pabirong hirit din. Sa kabilang banda, umakot ng naturang video na mahigit 320,000 views at higit 35,000 reactions sa TikTok. Habang nauna na rin nag-viral ang video sa X na dating Twitter na umakit na rin sa mahigit 100,000 views. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang kwento, umukit ng isang kasaysayan ng isang aerospace engineer mula Germany na siyang kauna-unahang wheelchair user na nakapunta sa space. Sa isinagawang take-off ng Blue Origin, nagawang marating ng engineer ang Kármán Line na itinuturing na boundary ng ating space. Ang historic journey ni Michaela Benthaus, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Gumawa ng kasaysayan ng German aerospace engineer at isang person with disability na si Michaela Benthaus. Ito ay matapos marating ni Benthaus ang Kármán Line, ang internationally recognized boundary in space na naka-wheelchair na siyang kauna-unahan sa buong mundo. Si Benthaus ay nagtamo ng spinal cord injury matapos ang isang mountain biking accident noong taong 2018. Inilunsad ang Blue Origin New Shepard rocket nitong Sabado, December 20, kung saan naranasan ni Benthaus at ang kanyang crew ang ilang minutong microgravity bago ligtas na bumalik at lumapag sa Earth sa West Texas desert. I mean, there's also sometimes just a low probability that it comes true, and I just got very lucky, and I'm very grateful that Blue and Hans and everyone said yes to this journey. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan na gumawa ng ingay sa social media ngayong araw ng Pasko. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli Merry Christmas and Happy Holidays po sa inyong lahat. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.